nor my life with bloody men, in whose hand is mischief, and their right hand is full of bribes. Muna, but as for me, I will walk in mine integrity, redeem me, and be merciful unto me. Sabay-sabay. My foot standeth in an even place, even congregation will I bless the Lord. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita, Panginoon. We pray na kayo po yung pala. Maraming salamat sa blessing kahapon, Lord. Even sa araw-araw. At ngayon po naman ang hinihingi namin ay special blessing po, Lord, sa aming pag-aaral. Matutunan at matutunan. Gabitin niyo yung likod, Panginoon. Tamang salita. Tamang diskarte, Panginoon. Sa mga ikinig din, Panginoon. Tiwala ang bawat isa. Mag-expect ng pagpapala at maghumingi, Panginoon, sa inyo ng wisdom at blessing, Panginoon, ngayong umaga. May malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Nakapaupo na po. Ano yung maugong? Aircon ba yan o electric fan? Nakukuha dito yan. Anyway. Hindi nagkakamali ito eh. Anyway. Hindi. Patayin mo nga ito, bad. Hindi, sige. Try ko lang to ha, saglit. Hindi, aircon niya. Anyway. Good morning po sa lahat. Good morning po. So, tuloy po natin ating series sa Psalms. Napakaganda. So ito po agad sinisingit ko pag medyo ibang naman, no? Pero last week lang Psalms 25 tayo. Ngayon, maiksi lang nito, no? Pero napakaganda. Ang title po natin ngayon, sinabi po dito sa bandang yung tinext ko sa inyo, ito sa 8, no? Sabi diyan, Lord, I have loved the habitation of thy house and the place where thine honor dwelleth. Amen. Title natin ngayong umaga, The Place Where the Lord's Honor is Dwelling. So parang kahapon din, may word na dwell, di ba? Nakatira. Saan nakatira ang Diyos? Saan nakatira si Bea? Sa Riverview. Si Juliana, saan nakatira si Juliana? Baybay Sapa. Si Rapi. Lagundi, di ba? Pero lahat yun nasa earth, no? So, ang Diyos ay nakatira saan siya nakatira? May sinabi din sa Psalms, He inhabits the praise of Israel. So, again, talinhaga yun, no? Kung saan ba siya nakatira? Kakahapon yung sa message sa mga young people, sa puso. Okay? So, again, talinhaga po yan, ha? Ibig sabihin, pag nasa puso mo siya, ligtas ka, tapos mahal mo siya, di ba? Iniisip mo siya, minamahal mo siya, mahal ka rin niya, at gusto mong yung puro Bible, pero yun, mahal mong Bible, di ba? So ngayon naman dito, ang ganda rin, no? Sinabi, I have loved the habitation of thine house. Either langit yan, or madalas sa Old Testament kasi sa Psalms, yan yung bahay panambahan ang tawag natin dito eh, okay? Hindi bahay ni Stephen to, no? Bahay namin to, pero ginagawa nating worship place. So, panambahan din. Bahay, panambahan, bahay ng Diyos. Okay? Bahay ng Diyos. At doon daw, makikita, ano yung honor? Diba? Pag sinabing honor, tingnan nga natin. Accurate. So, yung old spelling po yan, merong, yung may U. Pero honor, pwedeng sa American spelling, honor, di ang cellphone may honor na ni cellphone, no? Good name and public esteem, tinataas siya, di ba? So kahapon medyo naitaas ako ng konti doon. Nakakaano nga eh. Dati nakikita ko lang ginagawa ng pastor yun. Kaya nakakaano. Pero ganun talaga na bilang ginagawa yun di lang para sa tao yun. Amen? Para alam din natin yung mga tao, kabataan, na lingkod ng Diyos, di itratong maayos na. So, minsan it follows na, yun na, may galang din kayo sa lingkod ng Diyos, sa kagawain ng Diyos. Ganun, hindi naman sobrang yun. Pero ito kasi, lalo ang Diyos,
Alam nyo, yung mga, kahit yung mga taong, alala ko tuloy yung mga demandahan sa libel, alam nyo yung libel. Pag failing nila, sobrang ganda ng kanilang reputasyon, tapos sinabihan mo ng ganyan. Didemanda yun kasi mali naman talaga na sirain. Pero minsan, meron kasing ano yan paano kung totoo? Diba? Opinion ko lang to ngayon, nagbabangay na naman yung ano. Sana tong si Alvin ay hindi bumaligtad, no? Pero nabanggit ko nung last time. Yan ang problema sa mga showbiz. Okay din, napapag-usapan, pero sana mag-focus tayo sa topic, no? Hindi sa personality. Kasi napansin mo sa showbiz minsan sila yung pinapaharap dyan, sila yung pinag-uusapan. Bandang huli, publicity pala yun. Yung publicity para mapag-usapan lang. And then, sikat na sila. Yung pangalan nila yung napag-usapan, maganda o mabuti. So, tapos yung mga balitang walang kakwenta-kwenta naman, di ba? Iwasan din natin yun, ha? But anyway, sa totoong buhay, mayroon din talagang reputasyon, no? So, ngayon ang Diyos, may mga galit din sa Diyos, di ba? Marami. Kaya nga kahapon, seshira namin yung nanay ni naku, may religion na po ako, pastor, kanya-kanya naman interpretasyon yun, Pero may tama po, di ba? Tsaka mali. Hindi, kanya-kanya yan Pero may tama at mali. Hindi, ganyan. So, medyo hindi kami natapos. So, kasi minsan pag nasabihan tayo ng mali lang tayo, nagkakamali naman talaga tayo. Minsan ayaw natin. Ngayon, sino ba hindi nagkakamali? Yan ang maganda sa Diyos, hindi siya nagkakamali. Kaya dapat ito, hindi yung sinabi nung, nagulat ako sinabi niya ang Diyos din, minsan nagkakamali. Sabi ko, ano po? Hindi, di ba? Minsan ang Diyos na, hindi po nagkakamali ang Diyos. So, nakita ko yung medyo may pagkamatigas din. So, but anyway, ang Diyos nga, sinatsaga niya tayo, di ba? Si Jesus nga, pinakusa ko, wala siyang kasalanan. So, ang Diyos, matyaga, no? Merciful. So, kaya tayo, yung ibang doon, dapat ganun din tayo actually. Hindi naman isang binastos ka, ay yung iba kasi out of ignorance. Hindi naintindihan niyo ba yun? Kaya minsan tumatawa ng dito. Yung anak ko, minsan nag-iingay. Parang nakakabastos, pero minsan, itindihin mo rin, di ba? Bata yan So, huwag kang masyadong Pero then again, pag hindi ka na bata, may mga ina-expect sa atin, no? So, ang ini-esteem natin, ang tinataas natin, ang ino-honor natin, sino? So, sino may honor dito sa school? Di ba? Merong honor, first honor, high honor, highest honor, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Kasi ang tinataas naman talaga sa academics, yung grades. Which is tama naman, kaysa naman yung bulakbol yung i-honor, di ba? Pangit din yun. So, pero, ang pinaka may talagang highest honor, reverence ang Diyos. Pero pansinin natin, yung privilege, balik tayo sa verse. Yung title natin ngayon is, The Place. Ito naman, may lugar pala. Kasi nga tama naman, so yung mga lugar po ng Diyos nababastos Again, yung mga bakla na naman yung mga ngayon, bumibida. Alibasa, may platform sila, ABS-CBN, lahat yan na penetrate na nila So, hindi sila kagalang-galang, pero sinusubukan nilang lokohin yung tao na igalaw nyo rin kami, tao din kami. Kaso, reprobate na kayo, paano yan? Kaya tayo, yung kaaralan, katuruan, tinuturo din natin sa tao. Hindi masama yun. Parang kahapon na naman, sa mga young people, na blessing din yung medyo may nakorekta sa atin. Kasi lahat ba ng tao anak ng Diyos? Basic dapat yan, pero marami, kahit Baptist, di ba? Opo! Careful tayo sa ganun. So, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. So, bakit tayo napunta doon? Yun nga, kung ang Diyos ay na-honor sa ibang lugar, minsan sa ibang lugar, hindi. Sa showbiz, definitely, hindi na-honor ng Diyos. Kaya, yung kung sino man yan, mga Gary Valenciano, nakikisaw-saw lang yan Ngayon, yung nauuso na naman yung mga iglesia ni Manalo, pumapapil Parang gusto nila sila na yung mag-ano sa gobyerno Kesyo pumapapel na ang tawag dito. Parang ino-audit daw nila yung mga politiko, parang ganun. Mga Katoliko, ganun din Maganda naman talagang pero kasi ang mali doon,
at hindi natin ginagawa bilang Baptist, hindi na tayo nagpapakilala ng ganun, bilang mamamayan na lang. Pag ang usapan ay mamamayan. Nakita niyo yung hypocrisy doon? Yan ang mali. Ewan ko din nila kasi nga, ang tinataas nila, yung sarili na religion nila. Ngayon, kaya naintindihan ko rin, minsan yung ibang mga religious, pinapaganda nila na yung gusto yung place of worship. Okay din yon. Pero again, may OA din eh. Yung iba, yung pulpit pa lang, parang minsan pinag-uusapan. Ganda ng pulpit mo, parang ano ba yung kahoy na ginamit dyan? Oo. Kasi ibang mamahalin eh. Si Pastor Jun, nakita ko sa kanyang gallery, mayroong magandang pulpit eh. Ang ganda niya na. Yun pala, concept lang, parang gusto niya yung gano'n. Maganda naman talaga. Pero, gusto ko sabihin, yung paggalang sa Diyos at saka ay minsan na-associate sa lugar. Tama nga naman kasi kahit kayo, kaya iba pinapaganda raw, pag nasa church ka na or sa church building, kasi yung church yung tao eh. So at least aasal ka na kakaiba sa ibang lugar. Pero actually, pag lumago ka nga, kahit nasan ka, dapat ganun ka eh. Pag lumalago ka na, pero yun, minsan nakakatulong na maayos, again, wag lang OA. Ngayon ang title natin yun. Pero maraming bagay actually itong nakapaloob dito sa Psalms. So again, Psalms ay awit lang po ito, pero hindi basta awit dahil ito po ay salita ng Diyos. So again, yung summary lang po muna, meron dito mga binabanggit na may mga nagmamahal sa place of worship, temple of God or house of God. Pero may mga nabagay na nabanggit dito, yung mga wicked. So ano yung kinalaman nun? Makikita natin dito. Isa-isay natin. Number 1, sabi dyan, judge me, O Lord. Ano yung sabihin ng judge me? Husgahan mo ako. Kaya itong mga sa showbiz kasi, alam niyo yung ginagawa niyo mga yan. Bukod sa palibasa kasi mga yan eh. Hindi naman alam nila yung spiritual things. No? May idea sila ng konting mga salita. Pero hindi yan mag-uhusga kasi hindi naman nakikinig yan sa Diyos. Pag sinabi mo sa kanila yung tamang judgment, parang lumampas lang. May sarili silang idea, kaya ngayon palitan sila ng palitan. Hinusgahan ako, pinatawad ko na sila, mga ganun. Iba dyan, virtue signaling lang. Masabi, ako yung magaling, ako yung mas mature. Parang yung ating last Sunday afternoon kay Gadi B. Last Sunday lang ba yun? So pero totoo po yan, dapat kung may maghuhusga, kasi gaano ba katama yung panghuhusga sa'yo o yung panghuhusga mo sa kanya? So may tama doon, may mali eh. Sabihin ko na lang, balikan natin kay Aragon. Si Aragon, ang judgment niya sa mga bakla sa impyerno daw. Tama naman. Nakachamba ba? Totoo naman yun eh. Ngayon, kahit mga office mate ko, kanya-kanyang na rin. Pa-spiritual kunwari. So may judgment. Alin ang tama doon, minsan nakakalito. Sabi ng mga bakla kay Aragon, sabi niya, sino ka para maghusga? Kung magbangayan pa yun, sino ka rin? Wala na tayo nakita kundi sila. Pero kaya, unang banat pa lang ng ating Psalms, judge me, O Lord. Napakaganda na. Kung may maghuhusga, dapat tayo na yung mag-initiate. Lord, mag-initiate ka na. Kasi pag hinusga na, actually, hindi naman napakasama niyan eh. Kahapon, medyo nag-iingat ako. Nakalimutan kong wala ako sa church natin. No? Pero kasi wala akong ibang alam na preaching style. Kundi yung... Diba? Kaya pabor yung sa kanila. Amen? Pag may narinig kang sabi, malito! Uy, nusgahan mo. Tama ba, mali? Tama. Ayun pala eh. Pabor sa iyo yun. Itong number 1 verse, first verse, sinasabi nung psalmist o nung awit na, Lord, husgahan mo ako. At dahil ang Panginoon ay mabuting judge, righteous, hindi siya partial, hindi siya impartial, hindi siya unfair, no? So pag hinusgahan ka na, Diyos, mali ito, Diyos, mali ito, Prince, mali itong ganito, So matututo ka doon, kung makikinig ka. Okay?
Ngayon, ito, for I have walked in mine integrity, napakaganda rin, no? Now, again, hindi ibig sabihin may integrity ka, perfect ka na. Pero maganda rin yung may conscious effort ka, no? Na ikaw ay lumalakad, sinusubukan mo. Kaya parang hindi naman challenge, pero parang gano'n, Lord, husgahan mo nga ako, tama ba to, gaano ba to katama, or mali, gaano ka mali. Sabihin mo sa Lord, kung ano ko na yan, nag-preach ako, ilang sentence yung sinabi ko. Sa isang preaching na isang oras, napakadami nun. Mas sabi natin 1,000, Lord, ang sinasabi niya, alin ba yung mali doon, no? Or baka yung sa mukha lang, nang asar ako, pastor, mali ba yun? Panginoon. Hindi laging mali yun. Amen? Minsan, style yun eh. Para makarelate yung mga tao. Pag inasar ka, kapag ka nagpakulay, parang kalawang ha, parang gano'n, nabi. Kasi yung iba pinapersonal, yung iba naman, biro lang kasi, nakakatawan. Pero yung iba, medyo pag may something na pinapersonal mo ata ako eh. Ang dami po sa Bible na parang namimersonal ang Diyos. Natapos na tayo sa Isaiah. Jeremiah, nasa gitna na tayo. Matthew, si Jesus mismo. Say, oh ye of little faith. Masabihan ka ba ng gano'n? Sumunod na nga, iniwan na nga namin, Lord, lahat para sa iyo eh. Sabihan mo, wala akong pananampalataya, maliit. Pero, challenge lang tayo ng Panginoon. Pag hinusgahan ka, okay ka, pero sa bagay na to, parang mali ka dyan. Maganda yun pag yung nag-judge ay ang perfect judge, which is ang Diyos. So, lumakad siya sa kanyang integrity, and I have trusted also in the Lord. Magkasama po yan. Paano, pastor, yung may kilala akong politiko na may integrity naman, pero walang tiwala sa Diyos? Pwede ba yun? Pwede bang gumawa ng mabuti ang atheist, for example? Kunwari, si Aragon, napaka yung victory na, napaka lame na church. Pero kahit pa paano, na-realize niya yung totoo. Diba? Sabi niya, bakla po sa impyerno, tama. So, natsambahan. Pero, pwede bang yung atheist naman, pwede bang gumawa ng di-atheist yung Aragon? Pero, yung atheist, pwede bang makagawa ng tama? Of course. Pero, mahirap, at may kaplastikan yun. Okay? Hindi niya alam yung pinaka-source. Sino mo nagsabing tama yan? Yung tao, hindi. Ginaya ng tao yun sa Diyos. Kung atheist ka, hindi consistent. Okay? At pag sinabi mong tao lang nagsasabi ng tama at mali, sinong tao? Ikaw? Kaya pansinin nyo, iba tinataas yung tao. Yung mga Calvinist, napakahilig niyan na magtaas ng kung sinong tao. Tayo mga Baptist minsan, kaya hindi natin kilala yung mga heroes natin from, for example, kasi hindi nila tinay sarili nila eh. Nabaon na lang sa limot. Still, yung kanilang ginawa at pinasa, andun yun. Amen. Kunwari, after 100 years, patay na ako malamang. Unless dumating na ang Panginoon. Pero kunwari, hindi pa dumating ang Panginoon, after 100 years, wala na ako. May mga kilala pa ka sa akin, tayo, may conscious effort na tayo, hindi tayo magpasikat eh. Kasi hindi na importante yung aral, sino matuto, praise the Lord, ipasa niya rin sa iba yun. Andito yung Bible, di naman mawawala. So hindi kailangan magsabi, alam mo, sinabi ni Pastor Ace, hindi na importante sa atin yun. Pero ba't ako napunta doon? Ayan, so pag may integrity ka, nagtitiwala ka sa tunay na Diyos. At very common sa atin sa kaligtasan, hindi tayo mayabang kung siya ligtas ka. Ang mayabang, yung nagtitiwala sa sarili niya. Kaya tayo dito, kung nagtitiwala ka sa Diyos, ang Diyos na itataas, may integrity ka. At dahil nagtitiwala ka sa Diyos, na siya yung marunong, may prinsipyo lang, di mo alam lahat ng gagawin mo, lahat ng detalye ng gagawin mo next year. Pero pwede mong masabi na hindi ako mag-slide. Kaya again, fresh pa kasi sa akin, kausap ko kahapon, talagang may contradiction eh. Bukod sabi niya, may mali daw ang Diyos. Hindi mo malalaman kung bukas, di ba, matay ka. Hindi mo nasabi kung langit ka. Sabi nito, hindi siya madudulas eh. Paano madulas to? Obviously, yan ano na naman yan? Dito, talinhaga. Okay? Hindi makapit yung sapatos niya, kaya sinabi, I will not slide. Ibig sabihin nun,
Hindi ako madudulas kung saan kasi maingat ako. At sa Diyos ako nagtitiwala. At pag nagtitiwala ako sa Diyos, sinusunod ko yung prinsipyo niya. At pag sinusunod ko yung prinsipyo niya, safe ako. Hindi ako, alam kong madulas doon, alam kong malapit na akong ano doon, tapos doon pa ako. Ay, malakas ang tiwala sa Diyos na hindi. Maling tiwala yun. Ang Diyos, ilalagay ka ng malayo doon. Paulit-ulit yan, di ba sa Proverbs, ilalayo ka sa kapama, ilalayo, layo. Ilalayo ka sa madulas na place. Hindi ka basta-basta madudulas. Kaya yung usapang kahapon, yun nga, sa love life din eh. Medyo ganun yun eh. So, makakita kaya ako ng maayos na partner? Naisip nyo na ba yun? Siyempre. Pero, kayo ba may duda? Hindi ko sure. 50-50 ako. Baka Kristiyano, baka hindi. At ganun. Isa lang naman kailangan mo eh. Di ba? Magkakamali ka ba nun? Hindi yung chance, di yung random. Napipili rin. May standard ka, i-apply mo, standard ng Diyos, magpaalam ka, humingi ka ng counsel, tanong-tanong ka. Okay na ba ito, Pastor? Nakilala ko sa sa bar. Medyo, malabo. Kaya nga, in-expose namin kayo doon, no? So, may mga ganda ba doon? Meron naman, di ba? Pogi ba? Wala. Meron naman. Pero again, di lang yung standard niya yan. Di lang ganun. So, tsaka may time naman kayo, pray. Examine me. So, kanina, judge me. Examine me. Obviously, parang nakita niyo yung parallel. Kanina, judge me, O Lord. Ngayon naman, examine me. So, medyo may pagkapareho yun. Yung judge, hindi lang palo yan. Ibig sabihin niya parang, Lord, husgahan mo ako. Inumagin ko kanina kung tama ba to, gaano katama. Examine me. Ganun din. Parang last week. Wala si Stephen dito ko last week, no? Pakinggan mo yun, ha? Para sa inyo yun, eh. Preaching ng umaga last week. So, examine me, O Lord, and prove me. Yung prove na word po sa King James, para lang alam nyo, hindi yan katulad ng prove natin ngayon. Patunayan mo nga. Ibig sabihin niya, subukin mo ako, parang ganun. Kaya yung next, try na eh. Try my reins in my heart. Yung heart, parang kahapon, puso. Yung reins, ito po yung physical po niya, kidney daw yan, no? So, pero talinaga rin yan. Si pastor tuloy. Sino ba to? Sino yung tinanggalan ng kidney? Si Tatay Eddie. So, physical yon. Ang pinag-uusapan lagi dito pag sa talinaga at spiritual na reins and heart, yon? Yung yan, kaluluwa yan. Okay? May kinalaman sa mga bagay na, puso, ano ba yung mga mahal mo, ano ba yung iniisip mo, ano ba yung nasa puso mo, ano yung mahal mo, ano yung kinagagalitan mo, yung raise more on emotion. Okay? Kaya Lord, ang ganda nito. Kasi, tulad niya ako na, umasa tayo ng blessing. Lord, pagpalain mo naman ako, sabi ng pastor, sa'yo daw lahat, totoo naman, sa Diyos lahat yan eh. Pero, iniisip mo siyempre, Lord, parang kahapon nga, medyo na ko eh. Pero yun talaga, tinanggap ko na lang. Yung sila pinilit eh. So medyo na itaas tayo ng konti doon. So ngayon kayo, kung naghihingi kayo ng blessing sa Diyos, medyo alam nyo rin ang Diyos ay righteous, hindi naman niya bibigay na parang random yan, di ba? Raffle. Sino magpapalain dito? Hindi ganun eh. So kaya, ang Panginoon at kayo rin, gawin nyo ng voluntary. Lord, examine mo kung gusto ko ng blessing. Lord, dapat ba ako dito? Kung hindi, Lord, wag. Diba, lalo yung pera po yan. Pag hindi mo alam kung paano i-handle yan. Nabanggit lang ni Pastor Jun, no? Share ko na rin sa inyo kasi nakita niyo yung parang si Jamie natin dito. Ganun din, sabi ni Pastor Jun, yan. May mga trabaho na yan, nag-atize na yan. So, napakasaya ng pastor pag ganun. Sabi na maliit lang yan sa umpisa eh. Okay na yun. Pwede mo, bata pa, natuto na ng ganun. Ayun, so pagpalain mo ako, sabi dyan, hindi pala dito, ginawa ko lang example yung blessing, no? Pero ganun din yan, para ikaw na yung mag-voluntary na, Lord, examine mo ako, dapat ba ako dito sa ganitong pagpapala? Kasi kung hindi, dapat wag din. May mga Kristiyano na kasi ganun gustong ipilit. Bakit siya meron?
Dapat ako din. Sino nagsabi sa'yo? Kaya sabi niya, ang tanungin mo ang Diyos, Lord, bakit siya merong ganun? Ako, bakit wala? Anong dahilan? Pagsubok ba? Or kailangan ko pa rin? Kailangan kong, alam mo na, ano ba yung kulang sa akin? Or baka hindi ko kayang i-handle. Di ba? Kahit po mga pastor, minsan may taas lang ng konti eh. Kala mo naman kung sino na. Ayaw na magpa-correct. Kaya pareho tayo sa mga ganyang bagay. Kaya kailangan tayo maging maingat. Kaya ang ganda ng banat niya dito, Lord, examine mo ako. Subukin mo ako, pati aking veins at kidney. Ang aking puso. So, ganyan tayo dapat. Kaya habang nag-preach, nakikinig tayo salita ng Diyos, nagbabasa ka, ganito yung attitude mo dapat. Lagi ka dapat may natututunan, ano yung dapat i-correct sa akin, ano yung lalo kung dapat pag-igihin, di ba? Kaya nakuha agad ni Pastor Jun yun eh. Ganyan yung mga ano eh. May nabanggit lang, naalala siya, okay yung pastor ah. Kasi kilala po tayo, soul winning church tayo. Wala taba. so na ano, gusto ko din yan ah. O syempre, di naman tayo hindi doon. Amen? Amen! Ang tawag nila sa kanila, symposium. Napakaganda nun, kung sakali. Next, sabi niya, for thy loving kindness. So, ano yan ha? For is because. So, continuation yan. So, bakit niya gustong i-judge siya? Bakit niya gustong examine siya? Kasi, for thy loving kindness is before mine eyes. So, lesson dito. Kung meron kayong, kung sino man yan, na tao nyo, staff nyo, anak nyo, kung gusto nyo sila ay lumapit sa inyo, di ba? Dapat sigurado silang mapagpasensya kayo at nasa katotohanan kayo. Diba sabi nga nung kasabihan, people don't care what you know unless they care. Ulitin ka. People don't care what you know unless they know that you care. Nakuha niyo ba yun sa Tagalog? Walang pakialam yung ibang tao sa nalalaman mo kasi iba puro ano eh. Alam ko to. Ano ngayon? Do you care for us? Diba? Ngayon, pero napansin ko, nalaman ko talagang may concern ka sa amin. Ngayon, gusto ko malaman ko anong gusto ng nalalaman mo. Sabihin mo yan kasi may concern ka sa amin eh. Kasi yung sinasabi mo ngayon, ano pala yan? May relevance pala sa akin yan kasi may concern ka sa akin. Therefore, kung ano sasabihin mo, malamang makikinabang ako dyan. Paano kung baliktad? Alam nila wala kang pakialam sa kanila. Anong pakialam kung anong alam mo? Kaya ang ganda dito. So, alam niya ng Diyos, humusgahan mo ako, Lord, examine mo ako, kasi alam ko, mapagmahal ka eh. Nakita niyo yun? So, ngayon, pwedeng i-apply mo sa sarili mo yan, kanino ka lalapit, sa walang pakialam sa'yo, ano ka? Or pwede mo apply yan, baliktad naman. Kung meron ka talagang kakayanang tumulong, ba't wala lumalapit sa akin? Gano'n naman daw. Baka mukha kang ewan, baka mayabang ka, baka di nila alam. Di ba? Hindi halata sa'yo or baliktad. Tsura mo pa lang, nakakashock na. So ngayon, aminin natin, ibang tao kasi hindi nila kilala ang Panginoon. Amen? Na yung totoong Panginoon, na mapagmahal pala siya. Amen. Kasi minsan, either sarado din yung utak nila dyan, or medyo nauna yung, sabi natin, judgment ng Diyos, no? Parang yung mga ibang na ayaw na lumapit sa Diyos kasi alam nila, husgahan sila. Kaya hindi nalalaman, ang Diyos pala, maawain din. Kaya dapat sabayan. Soul winning, mabilisan yan, no? Kailangan alam natin yan, malaman nila. So, examine me, judge me, kasi ang iyong pag-ibig, at di lang pag-ibig, talagang totoong pag-ibig. Amen? Okay lang kayo? Malamig, mainit, ano? Okay lang? Ha? Okay lang. Okay, so mapagmahal ang Diyos. Pwede tayong lumapit sa Kanya. And I have walked in thy truth. Yung iba naman kaya, hirap, lumapit, ano? Sabi nga nila, ipis daw, hindi yan lalapit sa araw. Alam, pansin nyo ba yun? Madalas yung ipis, sino may ipis sa bahay? Sino takot sa ipis dito? Parang kahapon, meron ano. Napansin nyo ba yung ipis? Ilawan mo lang yan, magkatago na yan. Kasi medyo sensitive daw sa ilaw. Tsaka ayaw din nilang tuntungan sila.
Di ba? So ngayon yung mga kasalanan, sa palagay nyo, lalabas yan, lalapit sa Diyos yan. Di ba? Yung mga siraulo, mga bakla for example. Ay, Pastor, turuan mo ako ng Bible. Hindi lalapit yan. Yung iba sobrang wicked naman, kunwari, magkukunwari. Di ba? Kaya itong sinasabi dito, lumalapit sa Diyos, husgahan mo ako, sabihin mo yung mali ko, kasi alam kong matuwid ka, mapagmahal ka, at ako naman, ay gusto ko yung katotohanan. Yun ang pwede mong tinatranslate ko para sa inyo. Kaya pa sino yung gusto ng Bible study, madalas? Yung gusto niya malaman yung katotohanan at mas malalim pa. Kasi minsan mag-ano din tayo, nakaka-boring na eh. Alam ko na ang Diyos ay nasa langit, may impyerno, ayoko na mag-Diyos, alam ko na eh. Ang dami pa tayong pwedeng pag-aralan. Ayun, so, kaya nahalata mo agad kung sino yung, kaya wag din kayo, kung soul winning tayo, wag niyong ano sa sarili niyo, tinanggihan ako. That is partly because sila din ayaw. Sila ang may problema. Amen. Ito yung mga lesson na nakatago dito, pero yun. Yung lumalapit sa Diyos, husgahan mo ako, Lord, tsaka yung lingkod ng Diyos, examine mo ako kasi mapagmahal ka, at ako naman ay lumalapit at lumalakad at gusto ko ng katotohanan. So ito na yung from this one to this one, tatlong verse. Mag-focus sa negative. Okay? Para may point of reference tayo. Kung gusto mo ng katotohanan, gusto mong ihusgahan ka ng Diyos, gusto mong tulungan ka ng Diyos, matuto sa Diyos, ito yung mga iwasan mo naman. Sino? Makibasa nga. 4, ready, go. I have not sought with vain persons, neither will I go in with dissemblers. Ano yung dissemblers? Di familiar eh, no? Pwede pag-assemble and dissembler. Mag-iingat kayo sa ganun ano. Hindi laging ganun. Pag sinabing dissembler, mapagkunwari yan. Tingnan niya ha. Dissemble. Okay, basa, ready, go. Number 1. Definition number 1, go. To hide under a false appearance. Balat kayo, yan. Mapagkunwari. At ang isa mga root word yan, alam namin sa IT to, yung simulation. Anong sabihin yung simulation? Hindi siya ganun talaga, pero pinapang mo, emulate, pwede rin ganun eh. Simulate. Pero yung dissimulate, madalas siya, ginagaya, pero kunwari lang. Diba? Parang Judas. Mag-pray din. Nag-pray siya kasi nakayuko, at may sinasabing kung ano, Lord, parang inquirer, tsaka ABCBN. Tingnan niyo yan, lagi. Meron silang morning prayer. Pero kunwari lang yun. Kasi kung nagpe-pray sila, na maggabayan sila ng Diyos, una, ligtas dapat sila. At all the day, hindi daw sila sa mga sinungaling. Kasi yan ang trabaho ng press eh. Alam mo, ABCBN, news lalo na. News nga, ito yung mga nangyari. Amen. So, nire-report mo ano yung nangyari para yung makakarinig, malalaman nila ano ba nangyari, ano ba yung totoo. Paano pag dinagdagan, binawasan mo, hindi na totoo yun. Yan yung mga dissembler. Parang hipokrito, parang ganun din. Balik tayo sa application natin. Ang sabi dyan, yun yung dissembler. Kaya sabi dito, para makaiwas ka doon, o para husgahan ka ng Diyos sa tama at matuto ka, sabi dyan, I have not sat with vain person. Hindi mo sila kaibigan at hindi mo rin sila, kunwari lang si Ezzy ay, bakla si Ezzy or something. Tatabi ka pa ba doon? Malayo pa lang, aalis. Sinungaling yan. Ito yung mga nabanggit dito is vain. Pag sinabing vain is, walang kakwenta-kwenta. Walang kwenta yung sinasabi, walang kwenta yung pinagagastusan, tapos kakasamahin mo pa. Ngayon mga bata, obviously, doon kayo eh. Pero kaya nga inaaral natin, di ba? Ano yung mga bagay na walang kwenta? Inom. Yung salita pa lang, pagkukwentuhan nyo.
Ano ba nangyari kay ano ngayon, kay Vice Pangit? Malay ko, huwag natin pag-usapan. Di ba? Ano bang usong ngayon? Damit. Basta may damit, okay na. Pero may mas maganda, may mga ganda. Pero yung ibang mas bago lang, di ba? Ano ba usong ngayon? Ano pa yung mga walang kwenta-kwentang bagay? Tumingin ka lang sa ano ngayon, yun na yun, lalabas na yun eh. Subukan ko dito ha. Puro laro. Kahit basketball minsan, di ba? Kaya maganda sa basketball, exercise, may ano din yan. Kasi pag puro yun lang, puro yung bola, shoot, score, pag-usapan nyo, ikot na yung buhay nyo doon, wala rin kwenta, di ba? Ulit-ulit. Subukan ko dito i-load ko yung aking Facebook. Makikita ko anong pinag-usapan ng tao. Alam ko na walang kakwenta-kwenta, ano? PBB. Pinoy Big Brother. Ay, natanggal na si ganyan. Anong pakialam ko? Oh, may happy birthday daddy, oh. Tingnan natin, ha. So ako medyo maganda pa yung feed ko kasi yung pina-follow ko medyo okay din. Pero kahit hindi makakalusot eh. Lalabas ito po mga church, okay yan. What is ASMR? Narinig ko lang. Autonomous sensory meridian response. What? What is that? Tunog lang. Ito na naman, Boy Abunda. The veteran actor Arky. Anong pakialam kung ano? Ayan, may insight na naman sa mga bakla. Anong pakialam ko doon? Nakakasukan eh. Pero yun, ang matindi dito, hindi lang yung basta random nga eh. Pinopromote nila yung kanilang agendang abominable, no? Ito, maganda yung aking mga feed eh, mga nag-soul winning. Ayan, okay yan. Ito. Ngayon ako, hindi ko makakilala kung sino to. Birthday daw niya, nag-post. Ganun siya. I am blessed and favored by the Lord. Parang maganda, di ba? In a way, maganda. Kasi, pero minsan kailangan ba i-share pa yon? Sige nga. Okay na rin, kaysa alam mo na, Vice Pangit. Pero, pag puro ganito yung ano mo, duda rin ako. Ito naman, Ash Wednesday. Oh. Walang kwenta. Jim Carrey goes viral and over his unrecognizable. So, ang pangit na lang ni Jim Carrey. Matanda na eh. Ba't balita ba yun? Ito, USA, Israel na, Iran. So, nagyagera na doon. Iba, walang pakialam. Kulit din ito, eh, no? So, anyway, naghahanap ako ng talagang walang kwenta-kwenta, eh. Salamat sa mga friend ko, mga pastor, eh. Mga prank. Itong isa, yung meron akong friend na gusto ko nang iyan friend to, eh. Pahanga na naman. Nandito pala ako, linggo-linggo. Nandito ako sa, ano naman to? Sa mall. Hindi nyo kilala to. So, what? Si Marcos, oh, no reported Filipino casualty. Salamat naman. Okay yan, informative yan eh. And then again, na akong ano dito ah. Hoy, sino ba to? Yun lang, pinopost yung aking ano, kumain ako sa McDo. Ayan. So wala kang kwenta-kwenta, hoy. Pag ganyan ang usapan nyo, kahit saan, ngayon minsan okay lang mag-relax-relax din, di ba? Okay, tapos mag-soul winning, usap ano naman tayo. Nung usapan nyo, itong mga ito, pag nag-uusap na, parang sarili mundo eh. Okay lang yon, di ba? Pahinga kayo. Hindi puro ganun. Kaya nga may tinatawag tayong kwentuhang
Either balbero or kwentong lasing. Alam niyo yung kwentong lasing? Walang kwenta-kwenta yun. Neither will I go with this dissembling niya. So, huwag kang yung pag alam mo manluloko, huwag ka na sumama doon, huwag mo na kaibiganin yun. Kung may choice ka, so pwede naman dito kung ikaw na yung mas mature, kaibiganin mo, tapos i-steer mo sila sa tamang discussions, di ba? At direksyon, kung kaya mo, kung magpapatulong sila. Ang problema lang sa mga kabataan, nag-uusap ngayon, anong pinag-usapan nyo? Kung ano man yan, di ba? Mayroon bang yan? Siguro, may kaibigan kayo, di ba? Walang problema. Pero, may mga bagay na mas mahalaga sa iba kumpara sa iba, di ba? Ito naman, another negative. I have hated the congregation of evildoers. Bible to pinabasa natin ha. Masama bang mag-hate? Oy, ikaw, you're full of hate. Galing ka sa bakla, hate. Ito sabi, I have hated the congregation of evildoers. Pag mali yung ginagawa nila, galit ka dyan, dapat. Galit ang Diyos dyan eh. Dapat galit tayo dyan. And will not sit na naman, Kasi nga ang picture dito sa sit is yung masyado ka nagtatagal doon. So walang problema kung office mate mo yan, pag-usapan ng basketball, ang ganun lang yun, mabilis lang, yung puro ganyan na tayo. So hindi ka tatambay dyan. Alam niyo yung tambay, di ba, yung masyado kang matagal doon. I will wash my hands in innocency. Kung sakaling ikaw ay nagkasala, na dungisan ka, anong gagawin mo? Di ba lalo sa, lalo sa feed nyo nga, minsan may kabastusan dyan na bigla na lailitaw eh. Lalo kayo mga bata, minsan hindi nyo makalimutan, lalo yung mga nagbibinata, di ba? Dadalaga. Hindi maubutay sa utak nyo, minsan. So gagawin na natin, hugasan natin. Amen. Spiritually, ibig sabihin, katulad ito, salita ng Diyos na naman, at least, hugasan tayo dyan. Sinabi mismo ni Jesus yan, you're clean because of the words that I say unto you. My words are spirit and they are life. So kaya huwag kayong tinatamad dito para kayo naghugas. Sinong tinatamad maghugas? Kasi mga bata, tinatamad maghugas ng pinggan kasi gusto lang kumain, di ba? Pero hindi pwedeng hindi hugasan yon. Kung hindi kayo maghugas ng pinggan, may maghuhugas doon kasi kadiri ang dumi, di ba? Salamat kung sinong maghugas. Pero ikaw, sabi mong adult ka na, mga bagay na iniisip mo, sino maghuhugas niya? Ibang tao pa? Kaya minsan mahirap na mag-preach eh. Alam mo kung ano nangyari for the past week. So hindi mo, alam mo yon. Paano mo sila tutulungan eh? Dapat nga sila mismo yung maghugas. Amen. Pero minsan tutulungan mo sila. May kasi iba, bata pa, ano ba yan na ano mo. So kaya diyan, I will wash my hands in innocency. So hindi masama maging inosente. Sa mga bagay na hindi mo na dapat inaalam pa. Okay? Sa mga bata, gano'n. Sa mga adult, yun nga, pwede mo ilayo at dapat mo ilayo yung sarili mo sa mga bagay na marumi. And then, so will I compass thine altar, or Lord. Napansin niyo yun? Pag sinabing so, dahil nga, or ganun nga, or kaya dahil sa ganung bagay, yan. So kaya ako ay, pag sinabing compass, papalibutan ko, or doon ako dwell. So ngayon, so parang nire-relate niya. Kaya ako ay malalapit sa altar ng Panginoon, una kong hinugasan ng aking mga kamay. Naintindihan niyo ba yung punta kayo sa church, tapos kanina lang, tuwan-tuwa ka pa sa kasalanan mo. Tama ba yun? At least, di ba, mag-sorry ka. Yun ang the least na pwede mong gawin. Amen. Kasi hindi ka rin magpapalain. Kaya again, pag soul winning tayo, pag hindi mo maiwasan sari-saring tao yan eh. So, ginagawa natin, nililid nila tayo sa tama, no? Nililid natin sila sa tama. So, seryosong bagay, paalalahanan natin, no? Ito, karunong tayo, nag-uusap. So, pinalalahanan ko, di ba? Kasi, nga pala, kaya nga tayo dito, makikinig yung salita ng Diyos, ba tayo magdadaldalan? So, tama yun. So, ganun tayo dapat napapaalala natin sa sarili natin. Kung walang nagpapaalala sa atin, dapat tayo na mismo magpaalala sa sarili natin. Amen. Yung sinasabi dito. So, I will wash my hands in innocency, so will I compass. So, sinasabi niya, by the way dito, napakaganda sa church.
Napakaganda. Pero may mga requirement. Hindi ka matutuwa, hindi ka gaganahan sa church kung iba yung utak mo. Gusto mo talagang magpuyat ka sa sobrang, ano man yan, sa kasiyahan nga, nanood ka ng anong, di ba? Binge, ang tawag nila dyan, binge watch eh. Nung panahon namin, di pa uso yan kasi bago ka makapanood ulit, re-rewind mo pa eh. Eh ngayon, ganoon lang eh. Laro, ganun din. Okay? So, para mag-enjoy, nag-i-enjoy sa church, pinaghandaan nila, nag-pray, maaga. And then, lalo na pag tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Amen. Familiar ka na sa kalakaran dito. May bawal yung maingay dito pag preaching. Then, tama naman yun. So, nasanay ka na ng ganun. Ikaw yung mag-i-enjoy at mapagpapalain. Amen. That I may publish the voice of thanksgiving and tell of thy wondrous works. Tuloy-tuloy ito eh. Nung una, umiwas lang siya sa mga loko-loko. O isa siya pupunta kung umiwas siya sa loko-loko. O syempre, doon sa maayos. Napunta ngayon siya sa malapit sa Panginoon, sa altar ng Diyos. So basically, kung saan ang Panginoon ay pinagpapala niya yung mga kanyang mga lingkod. At syempre, inalis niya yung mga hugas kamay siya. Dito yung kay Pilato. Ibig sabihin talagang legit na naghugas ng kamay, nagsorry. Ngayon, ang next progression nun, ikaw na yung magpapublish ng Thanksgiving. Okay? Kasi ang hirap po na magte-thanks ka. Una, hindi ka ligtas. Yan ang problema sa mga unbeliever na ano eh. Kaya nga tayo, pag nakakita tayo ng ganun, hindi tayo Iglesia ni Manalo, salamat sa Diyos. Ganyan yung mga yan. Salamat sa Ama. Ganyan yung style yung mga yan eh. Si Jesus parang, salamat sa Ama. Kasi hindi ka Diyos. Parang ganun. So nakakaawa sila dun. Kumbaga, ini-skip nila yung step na mauna dapat maligtas muna sila. Okay? So tayo, kung ligtas na tayo, at inalis natin dapat alisin, tapos umiwas tayo sa mga kasamaan, tsaka sa mga barkadang bad influence. Yung ba mga term na yun ngayon? Alam niyo yung bad influence? Alam niyo yan? Bea? Alam mo, naintindihan mo yan? Bad influence? Masamang impluensya. Katulad, papagmura, bastos, di ba? Ayaw mo kasama yun. So pag lumayo ka doon, mapupunta ka sa lugar na maayos-ayos. Pero pag talaga nag-mature ka na, ikaw na yun yung magpapasalamat sa Diyos at ipapublish mo yun. Alam niyo yung publish, di ba? Papahayag mo yun. Kaya maganda yan kung yan ang ano nyo, pinopost nyo. Basta totoo. And tell of all thy wondrous works. Kung di mo lang yung Bible, nakakita ko yung mga hipokrito lang na kunwari Kristiyano, paulit-ulit lang. Kahit mga preacher minsan, salamat sa Diyos sa pagkain kanina. Okay yun. Pero ang problema pag puro yun lang. Di ba? Puro pera. Ano pa? Kalusugan. Okay din yun. Pero pag puro yun lang, puro. May problema tayo dun. Kaya yung mga tao nagmamature daw, lahat napapansin niya, nakikita niya yung mga magandang ginawa ng Panginoon. Amen. Ano yung mga magandang madalas hindi na papansin ng iba? Yung katulad kaya nga kahapon, nag-enjoy ako eh. Kasi mga young people ay nag-iisip sa kanila. Ibig sabihin, na talagang nataniman. Tapos gusto nila kami naman. Pastor, kami naman. Kaya na namin eh, yun. So, hindi lang yan sa ganong programa. Obviously, soul winning na naman yan. Eh, sobrang umaapaw yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Parang di mo makontain kayo lang. Diba? Ito katulad ito. Mag-fix ako dito. Kabutihan ng Panginoon. Okay din yun eh. Kaso minsan, gasawa na tayo eh. Alam nyo, kaya inaantok na rin kayo eh. Alam ko na yan eh. Pero, hindi ko makontain. Doon ako sa labas. Pag ako nag-fix sa labas, alam ko bago sa kanila to. Hindi ako yung tipong, hindi mo alam? Alam mo na yun, hindi nila alam. So ngayon, excited ako malaman nila yung dapat nilang malaman. Amen. At hindi lang yung hinahanap ko pa, ano bang saan mababuti ang Diyos? Sa pagkain lang ba? Atheist, paano pag may atheist dito, nagpapakain din. So nakita niyo yan? So may diferensya doon. So ngayon, inaalam ko ano po yung mga magandang gawa ng Panginoon. Marami kasi dyan spiritual na yung mga hindi nila magaya.
Like sinasabi sa inyo, marami ng mga peking churches diyan, peking likod ng Diyos. Sinusubukan lang gayahin yung tunay, pero nakita niyo, napansin niyo ba? May mga bagay na hindi nila kayang gayahin. Kasi pag ginahin nila, di totoo na sila. Tsaka hindi sila papayagan ng master nila. So yun ang magandang explore. Yung mga wonderful works. Hindi pwedeng pikiin. Isa pa lang sa sample yun. So tuloy lang natin. Lord, I have loved. Kayo magbasa nito sa 8. Ready, go. Lord, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honor dwelleth. Alala ko yung nabudol ako nung meron kaming kaya nasa ako yung pag ang tinataas yung mga kalokohan. Ito nga pala si Marcos, kaya siya naging presidente dahil napakabuti niyang tao. Nakikinig ka ba doon? Alam mo hindi totoo eh. So ang tinataas ngayon itong kalokohan o yung pagkukuntsabahan sa likod. Yung makinig eh. Kaya pag sa amin, pag mayroong Christmas party, tapos bakla agad yung host, hindi na ako attend dyan. So, ang gusto natin, kung saan ang ino-honor, yung dapat i-honor. At saan ino-honor ang dapat mo honor? Sa lugar kung saan ang ino-honor ang Panginoon. Ang katotohanan. At maniwala ka, hindi yan pwedeng itong mga, again, yung mga kulto, ginagaya nila yan. So, propaganda nila, parang ginagaya nila. Pero pag hinukay mo, katulad niya, ako na, meron ditong mga sa feed ko, mga ano minsan, mga Katoliko, kung ano man yan. So, itataas nila, kunwari ang Panginoon, pero alam mo mga hindi ligtas. So, hindi mo sasakyan yun eh. Alam mo may kulang doon, at sobrang kulang, at mali at kulang at hindi lang mali. Ang gusto ko yung hipokrito. Alam niyo ba yung term na hipokrito? Yung kunwari lang. At ang problema sa mga yan, pag nasana yung mga tao na maging hipokrito na rin, ba't daw sila nagpupuri sa Diyos? Basta. Sumunod ka lang din, parang bata ba? Sunod-sunod lang. Yan, pag sinabing dwell, hindi lang yun parang bisita. Parang kahapon po, parang hindi lang bumisita. Kaya iba, Sunday only Christian. Naintindihan niyo ba yun? Pag Sunday, Bible. Pag labas dito, wala na. Iba na yung usapan, iba yung suot. Yeah, by the way, huwag kayong matitisod sa mga iba doon. Tinignan ko na yung Facebook ng iba eh. Ano nga pinagpopopost nitong mga to? Kaya ako, may nagsasabi pala kahapon. Sabi nga siya, mag-iingat tayo, di ba? So, hindi tayo pare-pareho. Yung iba na, may drums na rin yung iba. Diba? So, tayo maigpit tayo dun eh. Kaya tayo nakakita nila yon. Maganda rin pala yung King James music. Napakaganda talaga. Kasi solid yun. Hindi ko na kailangan mag-isip ng composition na ano kayang perfect na iniisip lahat yan eh. Kung kopyahin mo na rin salita ng Diyos. Ngayon, saan nga yung pinaka may ipon yung mga blessing, salita man yan, performance man yan, gawe, aral. Sa church po yan. Amen? Amen. Kaya hindi ko maintindihan, at actually naintindihan ko, pero mali. Kung tinatamad tayo mag-church, ano yung mas priority niya? Yun ang tanong. Labo, priority ba yun? Depende nga sa'yo kung ikaw ay mababaw pa. Eh pag lumalalim ka agad, hindi, obvious agad yung sagot dun eh. Hindi mo papalit yung church, mag-aaral salita ng Diyos sa laro, sa puyat, sa labada, sa gala, sa pahinga, sa basketball, sa lesson, sa ano naman yan, barkada, sa wala kang kwenta-kwentang usapan, hindi mo pagpapalit yan. Pag lumago ka na. Kaya mahal na mahal ko talaga yung tirahan ng Panginoon. Amen. Kasi doon siya ino-honor, doon siya tinataas. By the way, ito pala, nung ako'y bata-bata rin na Kristiyano, minsan naaasar din ako pag inaano masyado yung tinataas masyado yung pastor. Kasi nga, kaya nung bandang na-realize ko,
Eh, sino gusto may taas? Di ba? Again, hindi naman masyado tinataas ng gusto. Pero, kung meron mang itataas, sino? Para yung mga kabataan, at least ang isipin lang, parang gusto kong pastor, kaysa naman gusto kong maging Gary V. Di ba? Mas maganda na yun. Amen? Eh pag ang Diyos ang ino-honor dyan, eh gusto mo lagi doon. Kasi may itataas na naman ng Panginoon, hindi ko sinong artista. Hindi si Ate May yun, artista. Balikan natin yung verse 8. So, gather not my soul with sinners. Bumalik siya kanina. Basically, sinasabi niya, ayaw kasama yung mga yan. Nor my life with bloody men. Ano siya yung bloody men? Ito yung mga mamatay tao, di ba? Sa panahon natin, obviously, masamang pumatay. Pero alam niyo ba yung isa? Sinabi ni Jesus, yung mga para kang pumapatay pag galit ka sa kapwa mo ng walang dahilan. Yung mga ganong tao. Iwasan niyo yung ganong kaibigan. Ay, laitin natin si ganyan, no? Laitin natin. Tingnan mo yung ano niya, oh, mukhang ewan, no? Wala kakwenta-kwenta. Bloody man yun. Gusto mo masira siya, gusto mo madapa siya, gusto mo malugi siya, kung ano man yan. Sabi nito, huwag mo akong isama doon. Ayoko doon. In whose hand is mischief. Isa-isay natin to. Pag sinabi mischief, panloloko din yan. Mischief. Specific injury or damage attributed of particular, medyo specific nga yun. Ito lang, to cause or source of harm, evil, or irritation. Basically, masamang bagay, no? Ayaw mo ng ganon. Yung ibang bagay, sila mismo yung nag-cause ng kung ano man yung masama nangyari, nadapa, or nalugi. Ano ba yung magandang example dito? Ano yung mangyari sa inyo? Gaya. May honor ka ba? School? Wala. Kunwari may honor ka. Tapos may napabarkada ka, napasama ka. Nawala ka sa honor, even worse, bumagsak ka pa. So, anong ginawa sa iyo ng taong yun? Diba? Sinama ka sa mali. Nung college kami, mayroong ganyan eh. Huwag tayo pumasok. Pag-inom na lang tayo. Sip-sip ko, ano ba to? Ganun kasi, gusto nilang isama ka nila sa kung saan sila doon. Pansin niya pa, sinasabi ko sa mga young people kahapon, ba't ka sasama sa mga gusto kang ipahamak? Eh, tanong, bakit nga pa nila gusto kang ipahamak din sarili nila? Kasi napakalayo kasi nila sa instruction ng Panginoon. So sabi dito, ayoko dyan. And their right hand full of bribes. Alam niyo yung bribe naman ngayon. Yung suhol. Alam niyo suhol? Unari lang, kagalit ko si Joshua. Tapos si Rafi, friends sila. Gusto kong magalit din si Rafi kay Joshua. Ano gagawin ko? Susuhulan ko either libre ko ng ice tea, kung ano man yan. Bakit kausapin yan? Ganyan. Nangyayari po yan. Nasa Bible nga yun. Paulit-ulit eh. Mga hari pa sa hari ito. Sabi niyo, break your covenant with ganyan. Nangyayari kahit ngayon. Ano ngayon? Iran ngayon, di ba? Naggegera ngayon doon. Ano yung bakit? Kasi yung isa doon, galit doon sa isa. Nakisawsaw yung isa. Bayaran kita, kaibigan tayo, magkutsabahan tayo. Ngayon, babribe yun. So alam mo agad na hindi mo dapat samahan yun kasi kailangan niya i-bribe para sa iyong sariling pagkakaibigan. Ba't mo kailangan akong i-bribe? Kung gusto kitang may kaibigan, kaibiganin kita, ba't mo kailangan akong suhulan? Kasi may masama kang binabalak. Ganun lang yan. So, iwas tayo sa ganyan. Amen. Sa mga bata, hindi madalas mangyari. Puro ganun lang. More on, well, libre kita, friends tayo, o ganyan lang muna. Pero later, may experience niyan. So, maging maingat tayo doon. Tapusin natin dito, bago tayo bumalik sa 8. But as for me, I will walk in mine integrity, redeem me, and be merciful unto me. Obviously, prayer sa Panginoon. My foot standeth in the... Gusto ko itala ito yung title eh. Sino dito yung gusto ko sana yung skateboard eh. Sino yung gusto may magaling mag-balance eh.
Sa aking feed, yung mga madalas nakikita ko doon, yung mga nag-aano naman, dirt bike. Ang galing inaakit nila yung ano, napakataas. Kasi magaling mag-balance yun. Kahit yung mga ano. Ngayon, aminin natin, pag yung tatapakan mo, medyo uneven. Alam niyo yung uneven, medyo bako-bako. Diyan tayo madalas natatapilok, nahuhulog. So, hindi magandang tumayo doon, di ba? Kasi baka mapahama ka, mauntog, kung naman yan. Kasi sabi dito, baliktarin mo yon, may foot stand in an even place. Spiritual na naman to, no? So gusto mo, ikaw yung hindi na loloko, hindi ka nagkakamali hanggat maaari. Kasi yung foot mo ay nakatayo sa even place. Ibig sabihin, katulad nito, ang sarap maglakad dito, di ba? Kasi kahit saan ka tingnan mo, hindi ka mawala laglag dyan, matatapilok bigla. Kasi talagang, na yan eh. Nilevel yan. So, spiritually, ganun ang ginagawa sa inyo. Natindihan nyo ba yun? Pag kayo kinokorek kayo, in-invite kayo, mag-aaral tayo. Later, sa buhay nyo, hindi mahirap maglumakad. So, yung buhay niya hindi mahirap ibuhay. Kasi mga prinsipyo na nilalakaran natin, sakto na eh. Baliktarin yun sa mga kulto. Yung mga kulto, para silang tinuturoan magnakaw, di ba? Pag sumasaba ka sa Diyos-Diyosan, anong tinuturo sa iyo yun? Hindi naman namin sinasamba to, pero nagbabaw ka, nahalikan mo, pinupunasan mo. So, para kang nililito nun. Kaya, sasabi nito, ito yung desirable para sa bawat isa sa atin, yung ating nilalakaran, ating tinatayuan ay kinukumpara sa isang patag na lugar. Para hindi ka matitisod, natumbling, no? In the congregations will I bless the Lord. Sabi, hindi ka nahihiya at gusto mo ang Diyos ang may taas basically sa mga tao. Kaya balik tayo dito. Saan ba balik tayo dito? Saan tayo yung gusto natin kung makaiwas, kung gusto mong makaiwas, kung gusto mong husgahan ka ng Diyos sa tama, matuto, umiwas sa mga masamang impluwensya, saan ka dapat madalas? Di ba? So meron akong gustong i-friend, gusto kong dalhin sa church, kaso ayaw. O, paano yun? Ayun nga, depende sa'yo kung kanino magtitiwala. Pag sa Diyos ka nagtiwala, hinayaan mo silang hindi kayo friend kasi ayaw nila, nailayo ka doon. Basta hindi naman siya masyadong masama. Masyado. Ayun. Wala, yung friend ko. Ito, ang dami dito. Isa, ikaw lang hindi marunong makipag. Ayan. Kung ano man yung dahilan, bakit? Hindi tama yan. Ang dami dito. Yung kailangan, nakikita ko doon yung studio, meron, naghanap ka pa doon. Meron din dito. Pero okay din yung sakali. No? At least malapit-lapit din sa atin yun. O, saan nyo gusto dapat? Kung saan ang Diyos ang naitataas. Sino nagtataas sa Diyos? Basta meron kita yung CCM, nagdaraklakan pa sila, tinataas ang Diyos, nagdaraklakan sila. May tataas ba ang Diyos doon? Feeling lang nila yung... Ang gusto nila itaas doon yung kanilang feelings. Tinataas ang Diyos. Alam mo importante sa Kanya? Soul winning, salita, katotohanan. Dito yun. Amen? Kaya lahat ng ating ginagawa dito, inisikap natin na, nakarinig kayo ng mga drums doon. Yun, iniwasan natin. Inaaral na natin yun eh. Kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong. Pero nakaka-induct talaga yung drums. Kaso, hindi tayo nakaduel doon eh. Parang in the sideline lang yun. Peripheral lang yun. Okay? So, minahal ko ang tirahan ng Panginoon. Sana tayo din. Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Another Psalms na kung saan ay nakaka-encourage, Panginoon, ay tinataas dito kayo. Tinuturuan na kami paano kami mamuhay. Nakita namin na makaiwas kami dapat sa mga dapat iwasan. At yung unang part doon, Panginoon, napakaganda yung judge me, examine me, Lord. So lahat kami yung pagkakamali, kaya nga nawa ay
judge mo na kami, mas naintindihan namin, nakita namin kung may mali kami, Panginoon, mag-adjust agad. So, lalo po yung mga kabataan pa dito, Lord, obviously, kami nung nakuha na namin yan eh. Tulungan niyo po, especially mga kabataan, mas maaga sila maglingkod sa inyo, that's the better. Kung meron kaming medyo, sabi nga tagong kasalanan, ang dami po niya, Panginoon, I pray na kayo nga po yung maghusga, turuan niyo po kami. May layo kami, Lord, sa kapamakan at maagang maitanim sa inyong paglilingkod. Salamat po, Lord. Maraming salamat sa napakaraming blessing. I pray, ilalahanin niyo po sa Pasolito rin, wala kaming balita. I pray na yung pag-activate ng Panginoon ay nakabuti. At ang aming pagkain ngayon, Panginoon, basbasan niyo rin, Panginoon. Maraming salamat. At umaapaw ang inyong biyaya, Panginoon. Makilala ka namin bilang isang mabuting Diyos, Panginoon. Maraming salamat sa mag-celebrate din, Panginoon, ang karawan this month. Patuloy na testimony sa inyong katapatan. Basbasan niyo ang aming akayin, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.